Paano nagsimula ang GCash? Halos lahat ng Pilipino ngayon may GCash. Pambayad ng pagkain, pambayad ng bills, pambili sa Shopee, pang-send ng pera, pang-load, pang-invest, panghiram ng pera. Pero naisip mo na ba, paano nga ba nagsimula ang GCash? At paano ito naging isa sa pinakamalalaking fintech companies sa Pilipinas? Ito ang kwento ng GCash. Balikan natin ang Pilipinas noong early 2000s. Noong panahong iyon, cash ang hari. Mahaba ang pila sa bangko. Mahaba rin ang pila sa bayad center. Kapag magpapadala ka ng pera, kailangan mong pumunta sa remittance center. Marami rin Pilipino ang walang bank account. Sa katunayan, mas maraming may cellphone kaysa may bank account. At dito nagsimula ang isang simpleng idea. Ang simula ng GCash. Noong 2004, inulunsad ng Globe Telecom ang GCash. Pero hindi pa ito app. Wala pang smartphones, wala pang QR code, at wala pang mobile banking. Sa pamamagitan ng text message, maaari ka nang magpadala ng pera, tumanggap ng pera, at bumili ng load. Sa panahon na yon, napaka-advanced na ng ideyang ito. Pero, hindi agad ito sumikat. Kahit maganda ang konsepto, hindi agad tinangkilik ang GCash. Bakit? Hindi pa sanay ang mga tao sa digital money. Mas kampante sila sa cash. Kaunti lang ang tindahang tumatanggap nito at karamihan ay hindi pa gumagamit ng smartphones. Maraming taon ding mabagal ang paglago ng GCash. Ang pagbabago. Nagbago ang lahat nung dumating ang smartphones. Mas naging mura ang Android phones, lumawak ang mobile internet, at inilabas ang GCash app. Hindi na lang ito pang send ng pera. Unti-unti itong naging isang super app. Pwede ka nang magbayad ng bills, mag-load, mag-shopping online, magbayad gamit ng QR code, mag-invest, mag-save, mangutang, at bumili ng insurance. Unti-unting naging bahagi ng araw-araw na buhay ng mga Pilipino ang GCash. Pagdating ng COVID-19, lalong sumikat ang GCash. Ayaw nang humawak ng cash ang mga tao. Mas gusto ang contactless payments. Maging ang maliliit na tindahan, nagkaroon ng QR code. Maging ang gobyerno, nagsimulang gumamit ng digital payments. Sa loob lamang ng ilang buwan, mas dumami ang gumagamit ng GCash kaysa sa mga nakaraang taon. Paano nga ba kumikita ang GCash? Maraming nagtatanong, libre naman ang GCash. Paano sila kumikita? Ang totoo, hindi lang iisa ang pinagkukunan nila ng kita. Kumikita sila sa transaction fees, merchant payments, loans, insurance, investments, business solutions, and financial services. Habang dumarami ang users, mas dumarami rin ang paraan para kumita. Bakit naging successful ang GCash? Maraming dahilan. Una, timing. Maraming Pilipino ang walang akses sa bangko. Pangalawa, madali itong gamitin. Hindi kailangan ng traditional bank account. Pangatlo, hindi tumigil ang GCash sa pagdadagdag ng bagong serbisyo. At panghuli, habang dumarami ang gumagamit, mas maraming negosyo ang tumatanggap nito. At habang mas maraming negosyo ang tumatanggap, mas lalo namang dumarami ang users. Ano ang susunod? Ngayon, isa na ang GCash sa pinakamalalaking fintech company sa Pilipinas. Pero hindi pa tapos ang laban. May mga kalaban tulad ng Maya, may banta ng scams, may mga bagong regulasyon, at kailangang tuloy-tuloy ang innovation. Mula sa simpleng serbisyo gamit ang text message, naging bahagi na ito ng pang-araw-araw na buhay ng milyong-milyong Pilipino. Ang GCash ay hindi na lang isang digital wallet, isa na itong financial ecosystem. Pero ang tanong, mananatili ba itong number 1 habang patuloy na nagbabago ang teknolohiya? Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa Why Does. Dito natin pinag-uusapan ang mga kwento sa likod ng pinakamalalaking kumpanya, negosyo at industriya, at mga aral na maaari nating makuha mula sa kanila.